Say thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Deuteronomy chapter 7. Umpisahan natin sa verse 7. Deuteronomy chapter 7, verse 6. Sa Cavite, no, may isa ba yung naka-receive o nabaptize? Nabaptize, pero may Holy Ghost na rin yan, no, sa Cavite natin. So thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, sa school natin, doon kanila Sister Nancy, mayroon tayong susunduin na 5 po yun, Sir Giselle, ano? Na nangako na a-attend sa service natin. So we pray, Lord, na sila ay matuloy. No, kasi 'yun ang parte natin palagi sa salvation eh. No, parte ni Jesus na magbigay ng Holy Ghost sa mga tao, parte natin na mag-encourage, parte natin na mag-invite them to tell them the gospel, to share the word of God. No, parte nila na magsisi at parte rin natin na i-soul keeping sila, but at the end desisyon na nila kung ano ang dapat nilang gawin doon sa binigay ni Jesus na salvation sa kanila. Pero ang atin, ang importante na nagagawa natin kung ano ang komisyon na dapat na ipagawa ni Jesus sa atin. Chapter 7, verse 6, For thou art an holy people unto the Lord thy God. No, sapagkat kayo ay banal na mga nasyon, banal na bayan, no, unto the Lord your God, no, sa inyong Panginoong Diyos. The Lord thy God hath chosen thee, no, kayo ay pinili ng Panginoong Diyos, no, to be a special people unto Himself. Akalain mo yon, pinili niya yung mga Hudyo, mga Israelites, na kayo ay a special people, no, sa kanyang sarili, above all people, sa lahat ng mga tao that are upon the face of the earth. No, na andyan, no, sa buong kalupaan. No, kayo ang mga pinili. You are chosen. No, at yon ay desisyon ng Diyos mismo. Verse 7, The Lord did not set His love upon you. Hindi kayo inibig ng Panginoon, nor choose you, or kayo ay pinili niya because you were more in number than any people. No, dahil kayo ay majority, dahil kayo ay marami. No, hindi niya kayo pinili dahil sa bagay na yan. For you were the fewest of all people. Kayo ang pinakakunti sa buong sangkatauhan, sa buong nasyon, kahit saan pa man ang inyong lahi ay mabibilang lang. At hanggang ngayon, kita naman natin no, kung gaano lang kalaki, kaliit ang Israel in the midst of the world, no, sa gitna mismo ng mundo natin. Verse 8, But because the Lord loved you, no, kung hindi dahil kayo ay iniibig ng Diyos, mahal kayo ng Diyos, and because He would keep the oath, no, yung kanyang pangako, yung kanyang sinumpa, yung kanyang promesa, which He had sworn unto your fathers, kanyang pinangako, sinumpa sa inyong mga no, ninuno, mga ama, which the Lord brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen. No, kayo ay redeem. Ibig sabihin, may bayad na binigay, kayo ay tinubos. No, mula sa sambahayan ng bondmen, ng mga alipin, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Verse 9, Know therefore that the Lord thy God, He is God. No, alamin ninyo na ang Panginoong Diyos, siya ay Diyos, the faithful God, no, tapat na Diyos, which keepeth covenant and His mercy with them that love Him. No, ang Diyos ay masyadong tapat sa kanyang agreement, sa kanyang pangako, kanino? No, pati yung kanyang mercy, kanino? Sa mga tao na nagmamahal sa Kanya and keep His commandments to 1,000 generations. No, ibig sabihin lang, parang exaggeration, na pag ang tao mahal niya ang Diyos, ang mercy ng Diyos sa kanya ay mag-i-extend pa unto 1,000 generation. Just imagine mga kapatid, no, ibig sabihin, hanggang ano na to, hanggang langit, hanggang eternity na.
yung pangako sa atin ng Diyos. Shall we pray for a while, Lord? Again, we are so thankful for protecting us sa mga bagyo, sa mga sakuna na pwedeng mangyari. Lord, thank you. We are so thankful that we can call your name anytime. And thank you, Jesus, sa pagsama mo sa lahat ng ating gawain. Every time na may gawain, Lord, all for your glory. Yung kahapon na nangyari, yung services natin dito. Thank you, Lord, for giving mercy, giving grace sa mga tao, sa mga kabataan, Lord Jesus. And we pray na patuloy nilang mahalin kung ano man ang kanilang na-receive sa iyo, Lord Jesus. And always, Lord, thank you. And always remember, Lord Jesus, yung mga kapatiran natin today na patuloy nagpapagaling. Lord, be with us. Touch our bodies, O Lord, and it shall be healed in Jesus' name. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, Living in the Way of the Lord. Mamuhay tayo sa kalsada, sa daan ng Panginoon. Naalala natin yung isa sa mga turo ni Sister Virgie, walking the way ba yun? Sister Virgie, no? May naturo ka dati noon. So ito naman ay living in the way of the Lord. No, mamuhay tayo sa paraan, sa daan na gusto ng ating Panginoon. No? Another chapter, sa chapter 8, ang sinabi kanina ng Panginoon natin, no, doon sa mga Israelites, sabi niya, I have chosen you, I have loved you, no, because you are, no, dahil kayo ay marami, sabi niya, hindi. No, dahil kayo ang pinakakunti. No, ibig sabihin, tayo ay pinili ng Diyos at yon ay hindi natin pwedeng ipagmayabang. Na Lord, pinili mo ako dahil matalino ako. Lord, pinili mo ako dahil marami akong tseke. Marami akong titulo, marami akong pag-aari, lahat. Lord, thank you dahil pinili mo ako dahil ako'y gwapo. No. Ay, isang nunal lang ang pwedeng tumubo dyan, tapos na tayo. No, isang kati-kati lang na pwedeng lumubo, tapos na tayo. Oh, Miss Grand International. No, tayo yung nanalo. Pero pag tiningnan mo yung, hindi naman sa pang-ano, pero pag tiningnan mo yung mga sumasali dyan, parang may mga anorexic. No, mga anorexia ang tawag ba nun? No, wala nang kinakain. Talagang, no, paano mo masabing maganda yan? No, punong-puno ng make-up. Ang mini-make-upan lang, patay. No, Lord, thank you very much for my hair and makeup. My sponsor, St. Peter. No. No, dahil patay lang ang mini-make-upan, no, to hide something, para itago kung ano, lahat ng lubak, lahat ng butas, lahat ng, para magmukha kang maganda, no, at marami yan. No, mayroong isang, ewan ko kung Chinese ba yon, nagpakasal, no, tuwang-tuwa siya dahil ang ganda ng kanyang misis. Nung lumabas yung anak, hindi niya matanggap. Ay, ba't ganyan ang itsura? Bakit ganyan? Wala siyang kamuhang-muhang, yun pala ang babae puno ng retoke. No, nung nakita niya yung tunay na itsura, na-scam siya. No? Hindi niya akalain na ganun ang itsura at until today, ang daming gumagawa niyan, mga kapatid. No, yon, ganon tumingin ang mundo sa klase ng beauty. Pero sa atin, mga kapatid, iba ang pagtingin ng Diyos. No, he had chosen us. No, sa verse 1, chapter 8, and all the commandments which I commanded this day shall you observe to do that ye may live. No, lahat ng inutos ko sa inyo, lahat ng kautusan, sabi niya sa mga Israelites, sabi niya, no, i-observe ninyo. No, pag sinabing observe, may action. No, andyan ka, mag-observe kayo. Eh, daming ginagawa. Brother, ang sabi sa akin, mag-observe lang. No? Ang dami ng kalat, ang dami ng dumi. Brother, may instruction sa akin, mag-observe lang. Ganun ba mag-observe? Hindi! Pag nakita mo na may ginagawa, tumulong ka. No, ganun ang mag-observe. Hindi yung klaro ang instruction sa akin. Basta, dito lang daw ako, nagkakahandarapa na lahat. Tapos observe ka lang. Hindi ganun mag-observe. No, we must do something. Sabi niya, that you may live, upang kayo ay mabuhay.
no, at upang kayo ay dumami, multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. No, puntahan ninyo, kunin ninyo yung lugar na pinangako ng Panginoon sa inyo, no, sa inyo pang mga ninuno, mga inong ama. Thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. No? Alalahanin ninyo, no, kung paano kayo ginabayan, pinatnubayan, no, ng Panginoon for 40 years dito sa ano ba sa Tagalog yan? No, sa wilderness, no, sa parang, sa ilang, sa disyerto. Ano ang purpose, mga kapatid, ng 40 years? To humble thee. No, to prove thee. No, upang kayo, ano ang sabi niya? Upang kayo ay maging humble, magpakumbaba, ibig sabihin, no, hindi kailangan ng humbleness kung ikaw ay hindi mayabang. No, but because sila ay mayabang, to prove thee, upang kayo ay subukan, to know what was in thine heart, upang malaman kung ano ang nasa inyong mga puso, whether thou wouldest keep His commandments or no. Kung kayo ba ay susunod sa kanyang mga kautusan o hindi. Paano malaman, mga kapatid, na tayo ay sumusunod sa kanyang kautusan, at paano malaman na tayo ay kung ano ang laman ng puso natin? Yan, makikita sa kung ano ang aksyon, ano ang kinikilos, ano ang mga sinasabi natin. Diyan yan lalabas kung susunod tayo sa kanyang commandment o hindi. Verse 3, and He humbled thee, no, kayo ay kanyang binaba, and suffered thee to hunger, no, kayo ay nakaranas ng mga kagutuman, and feed thee with manna, which thou knewest not. No, pinakain kayo ng mana na hindi nyo alam kung anong klaseng pagkain iyon. Neither did thy fathers know. Pati ang inyong mga magulang hindi nila alam kung ano itong mana na ito. That He might make thee know what man that not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Para ang tao, mga kapatid, mag-humble down, ano ang isa sa way ng Diyos? Pagutuman niya. No? Para ano pa? Para subukin ng Diyos. No? Dahil pag ang tao mayabang, hindi niya marirealize at ma-recognize ang salitang humility. Masyadong believe sa sarili, pero isa sa paraan ng Diyos, gugutumin ko kayo, no? Dahil matitigas ang ulo ninyo, at pag kayo ay nagutom, you have no choice, no, but to repent. At pagkatapos mag-repent, pag may repentance, may humility, may humbleness. Pag kayo ay nag-repent na, of course, tatawag kayo sa aking pangalan, doon ko kayo pakakainin, at pinakain ko na kayo, marirealize ninyo na hindi nyo pala kaya. No. It's one way of God kung paano niya idisiplina ang kanyang mga tao. Verse 4, thy raiment wax not old upon thee. No, yung inyong mga kasuotan ay hindi man lang nasira, hindi man lang nag-fade, hindi man lang kayo nagpalit for 40 years. No, anong klaseng tela 'yon? No, anong klaseng brand mayroon doon? No, nung time na 'yon na hindi man lang imagine. No. Bibili ka ng Kate Spade, bibili ka ng napakamahal, tapos hindi mo pa nagamit, nilagay mo lang sa cabinet mo, pagtingin mo, butas-butas na dahil sa daga, dahil sa ipis o kung ano pa man. But imagine kung paano, mga kapatid, mag-preserve ang Diyos sa mga bagay dahil mahal niya tayo. For 40 years, hindi mo kailangan ng bagong damit. No? Just imagine that. No? Lord, gusto ko ng ganun. No, hindi na ganun ang way ng Diyos ngayon. No, na Lord, gusto ko ng isang damit lang, 40 years kung susuotin yan, pakita mo sa akin na hindi. No, ang daming ukay-ukay. No, and very affordable. No, ang dami ng provisions ng Diyos dyan, at nakita na yan dati, mga kapatid. No? Nung nag-umpisa ako sa church, doon pa sa 3rd Road, kami ni Sister Ning, no, magkakasama kami doon. Buti witness tayo, Sister Ning, ano? Dito pa tayong dalawa, thank you Lord. Sa mga, kung ano-ano man ang mangyayari doon. No, nakita pa yun ni Mama, doon si Mama nakareceive ng Holy Ghost, no, sa 3rd Road. No. Mga kasabayan kong mga young people, every Sunday,
Sabi ko, gaganda. No, talaga namang di barong, di kurbata, mga long sleeves. Sabi ko, nakakaingit naman ito. Siyempre ako, estudyante pa lang. No, tapos kakapasok mo lang sa church, hindi naman uso yan nung wala ka pa sa church. No, pupunta ka sa simbahan, minsan naka-short pa, naka-t-shirt lang, ayos na yan. No. Pero ito, nung lumipat na, living in the way of the Lord, sabi ko ba, nakakaingit. No. Tapos may isa kang long sleeve, suot mo ngayon, susunod na Sunday, suot mo ulit. No, importante, malinis. Indiskarte mo na lang, ilan yung ganito ko No. Di ba? Parang uniform lang. No, hindi, hindi malaman. But time will tell, at paunti-unti, doon mo makikita na ang Diyos hindi nagpapabaya. No? Magugulat ka na lamang pagtingin mo ng cabinet mo, kailangan mo ng mamigay. Why? Dahil sobra-sobra na. Siksik, liglig, umaapaw, no, ang provisions ng Diyos, mga kapatid, no, na ikaw mismo, no, kahit gaano kadaming gawin mo na cabinet, mapupuno ng mapupuno. Because God is continuous pouring out, no, ng mga blessing na para sa atin. No, but again, thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot swell this 40 years. No, wala pa silang mga boots, wala pa silang mga Skechers na komportable sa paa pag sinuot mo. Wala pa silang mga ganon. No, lahat open yon, may mga tali-tali lang. No, dahil wala talaga. But for 40 years, anong sabi ng Diyos? Sabi niya, mayroon ba isang nagreklamo sa inyo na mayroong namaga ang paa? Alam mo, lalakad ka sa disyerto. Sino nakaranas pumunta ng probinsya at mga tubuhan, mga damuhan, mga nakaranas sa atin? No, pag summer lalo na, punta ka diyan sa may mga maisan, sa may tubuhan, no, yung mga pag-apak mo, no, kasi yung mga puga, yung mga tawag dito, yung mga lupa diyan na matitigas ng gusto, pag inapakan mo yan, yung kaaararo lang, tapos yung matigas na matigas, pag-apak mo diyan, ay talagang gumaganong-ganong ka diyan, tapos pagtingin mo sa mga paa mo, puno yan lahat ng alikabok. Pero anong sabi ng Diyos? For 40 years, no, hindi ko kayo pinabayaan. No, for 40 years, walang namaga ang paa. No, mayroong namaga dahil sa disobedience. No, namaga yung kanilang mga muka sa kakakain ng mga quail. No, kakakain no, hanggat sa namatay. But for 40 years, just imagine mga kapatid, no, sa lugar na walang supply, sa lugar na hindi ka makatanim, sa lugar na walang tubig, pinakita ng Diyos sa kanila, this is my way. No, this is the Lord's way. Ang kailangan nyo lang sumunod. Just follow. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. No, sabi niya, ito ilagay ninyo sa inyong mga puso. No, kagaya ng isang ama na hinihigpitan, dinidisiplina, kinukorek ang kanyang anak, sabi niya, ang Panginoong Diyos, ganun din. No, that's why I chasteneth you. No, napakabuti ng Diyos. No, why? He chasteneth us. Dahil alam natin na ang tao, pag hindi dinidisiplina, hindi ka mahal nun. No, yun lang yun. Pag sinabi sa'yo, bahala ka sa buhay mo, ibig sabihin, wala akong pakialam sa'yo, hindi kita mahal. No, yun lang ang ibig sabihin niyan. Therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God to walk in his ways and to fear him. No, for the Lord thy God bringeth thee into a good land, no, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of oil, olive and honey. Verse 9, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. No, sabi niya, yung lupa na ibibigay ko sa inyo, lahat ng kailangan mo nandoon. Everything you need. No, ano yung SM? Ano lang SM? Yung, we've got it all for you. No, no, may bayad ka nga lang. Pero ibahin natin ang Diyos, mga kapatid. All for free. No, all for free. Sabi niya, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. No, sabi niya, kakain kayo ng pagkain dyan, ng tinapay dyan, na walang kakulangan. No, saan ka pa? Hindi mo ba sasamahan ng Diyos na ito?
no, na ganito ang kanyang pangako, no, wala kang gagawin kung hindi sumunod lang, just to follow, thou shalt not lack anything in it. No. In a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. No, thou shalt not lack anything in it. No. The day, mga kapatid, na tayo ay naglingkod sa Diyos, tayo ay pumunta sa lugar na ito and we continue to serve Him, ang Diyos ba nagkulang sa atin? No. No. Pag tayo may sakit, no, hindi pa tayo nakatawag sa Kanya, pinagaling na tayo. Pag ang kamag-anak natin may sakit, kahit sila walang pakialam sa Diyos natin, pero pag tayo ang nag-pray, sinasagot pa rin ng Diyos natin. No. Pag sila mapapahamak, anong ginagawa ng Diyos natin? Pati sila protected din. No. Hindi ba napakabuti ng Diyos natin, mga kapatid? You know? Thou shalt not lack anything in it. Pati mga bagay na hindi na natin pinagpipray, binibigay pa rin ng Diyos natin. No, yung mga bagay na hindi na natin kailangan, binibigay pa rin niya sa atin. No, on the day that we serve Him, mayroon na bang nagutom dito sa atin? No, pag tamad ka, huwag mong isisi sa Diyos. No, pag ikaw tamad, wala kang makain, no, good for you. No, no, why? No, kasi hindi pwede na ikaw nagutom dahil ang Diyos may kasalanan. No, pag ang tao marunong lang gumalaw, kumilos, magsipag, kahit siya wala at hindi naglilingkod sa Diyos, mabubusog yun. Tayo pa kaya, mga kapatid? No? Kunting galaw mo lang, ang balik agad ng Diyos, andyan. Papa Ed, pwede ba kitang tawagin Papa Ed? No? Si Brother Ed, sarap maging papa, di ba? No? And we pray na yung mga anak mo, Brother Ed, they must appreciate, no, na ganun ang way mo sa kanila. No, dahil no, akalain mo, no, yung mga bagay na yan, thank you Lord for your provisions. No, dahil bago makuha ni Brother Ed ang sweldo niya, hindi niya alam kung may mag-aabang sa kanya dyan no, dahil sa klase ng trabaho. But thank you Lord for your protection. No. Verse 10, when thou hast eaten, sumasabay pa ito. Wala naman to kanina eh. Pati siya naku-conscious, no, naku-conscious. Sa verse 10, sabi nga nila kung kailan gusto mo lang matulog. Huwag kayong mag-alala, wala to kanina. Tsaka malayo naman tayo eh. When thou hast eaten and art full, no, pagkatapos na kayo na ay kumain at kayo ay mabusog, mapunuan, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Pagkatapos ng kumain, kayo ay nabusog. Pagkatapos mong kumain ng sangkatutak na menu, no, may dessert ka pa. Pagkatapos ng dessert, may coke ka pa. No, pagkatapos mong mag-coke, nag-ice cream ka pa. Ay, talaga naman. Lord, thank you so much. No? Ha? O, pagkatapos nun, maya-maya, magkape ka pa. O, when thou art eaten and art full, don't forget to remember me. You know? Magpasalamat, Lord, thank you so much. Pero wag naman sobra. No? Yung sakto lang. No, why? Ano ang sabi ng Diyos natin? Then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Beware that thou forget not the Lord thy God. No, mag-ingat na huwag mong makalimutan ang iyong Panginoong Diyos in not keeping His commandments, sa pagsuway ng kanyang mga kautusan, no, in His judgments and His statutes which I command thee this day. Why, mga kapatid? Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein. No. Pag hindi tayo nag-ingat, saan tayo masisira sa blessing na mayroon tayo? Sa mga biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Why? No, because the time na tayo ay walang-wala pa with all faithfulness, buong katapatan, anong ginagawa natin? Lord, kahit maraming sagabal, pupunta ako sa church. Lord, kahit pinapa-overtime ako, pupunta ako sa church. Lord, kahit awayin ako ng nanay, tatay ko, kapatid ko, kaibigan, lahat, kapitbahay, pupunta pa rin ako sa church, Lord Jesus, until the Lord blessed you.
Dahil sa paninindigan na yan, anong ginawa ng Diyos? Binless niya tayo. But again, ano ang sabi niya? Be careful. Because the day na ikaw ay nagsisipag dahil wala ka pa, masigasig ka, pinakita mo sa akin, at ako ay binigyan ka ng biyaya dahil nakita ko ang faithfulness mo. Ano ang sabi ng Diyos? Be careful when thou art full. No? Mag-ingat ka pag ikaw ay napunuan na why? Baka makalimutan mo ako. No? Very subtle. The blessing can be a curse or can be a blessing. No? Pero pag ano ang sabi niya, why? No? Sa tindi ng trabaho, pinaglaban natin siya, mga overtime, hindi tayo nag-overtime, punta pa rin tayo sa church. Ano ang resulta? Promotion. But the day that we are promoted, tumaas ang sweldo, tumaas ang blessing, maya-maya, huwag ka munang pumunta sa church. No? Dahil may tatapusin tayo, very important lang. Now that you are the manager, now that you are in a higher position, be careful for that blessing. No, baka anong sabi? No, yung dating pinaglaban natin, baka ngayon maya-maya. No, wala na. Why? Dahil sa blessing na yan. Say, praise the Lord. No, ano pa ang sabi niya? Thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein. You know? Nagsisipag tayo, nagsusumikap tayo, lahat ginagawa natin dahil mayroon tayong ini-aim na, Lord, sana sagutin mo ang prayer ko. Lord, sa trabaho ko, sa negosyo ko, lahat sinagot ng Diyos yan. Nakapagpatayo tayo ng bahay, nakabili tayo ng bagong lupa, lahat ng kotse na gusto mo, nabili mo na, lahat ng bagong cellphone, nabili mo na. No. Dahil sa biyaya ng Diyos. Pero ano ang kanyang pangako? No. Tiniran mo na. And when thy herds and thy flocks multiply, no, ang iyong mga bakahan, ang iyong mga tupa, dumami na, and your silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up. No, si David sana nasira. No, sabi niya, I shall never be moved. You know, in my prosperity, I shall never be moved. In the day of my prosperity, no, I shall never be moved. Why, mga kapatid? No, iba ang sigasig natin pag wala pa. But the day that God continue pouring out His blessing dahil sa faithfulness natin sa Kanya, doon tayo, the more na mag-ingat, baka makalimutan natin siya. No, why? Si Nebuchadnezzar nakalimot. Si David, sa ganda ng kanyang buhay, nakalimot. No? Does the world live in the way of the Lord? Ang mundo ba natin sa ngayon, mga kapatid, ay nambubuhay no, according sa daan na gusto ng Diyos natin? No, hindi. Because men love darkness rather than light. No, the world today has no moral, has no spiritual, has no ethical principle pag ibase mo sa Biblia. Pero ano ang sabi ni David sa Psalms 82 verse 5? So, Brother Roman, they know not, 82 verse 5, they know not, neither will they understand. No, hindi nila alam o kanila mang naiintindihan. They walk on in darkness. Sila ay lumalakad parito at paroon sa kadiliman. All the foundations of the earth are out of course. No, ang pundasyon ng mundong ito, ano ang sabi niya? Out of course. The foundation of this world is shaking. No, literally, nagsishake. Government natin nagsishake. No, mayroon pa dyan yung prophesying, iwan kung prophecy man tatawag mo dyan. No, puro prophecy lang yung kanyang sinasabi. Oh, I have a prophecy in the Philippines. No, that there will be 8 higher plus magnitude mangyayari na earthquake. No, ano ang kailangan lang gawin from all the leaders hanggat buong nasyon? Ang dapat gawin ng Pilipinas is to repent before Jesus. No, sabi niya magsisi ang Pilipinas. No, but again, prophecy was given. No, isa nga yan sa tanong kanina. No, the prophet, ginagamit ng Diyos yan, no, either to judge or to judge, to warn, and ang prophesying ay ginagamit to give direction to the church, no, kung saan na patungo.
Ay kung ngayon maghahanap ka pa ng propeta, baka malito at malihis lang tayo. Why? We have the Bible. No, ano pang question, ano pang prophecy? No, thousands of prophecies mayroon sa Biblia. No, tapos maghahanap pa tayo ng propeta. No, parang although anyone can be a prophet, na pwedeng gamitin ng Diyos kung ano ang kanyang gusto. No, pwede kang magamit, pwede kang magsalita. But again, in our time, number one, we have the Bible. No, lahat ng questions natin andito na sa Biblia. No, ngayon pagdating, prayer tayo rito, tapos biglang may tumayo. No, tapos single siya. Lalapit siya doon sa isang single. The Lord told me. No. You will be the one. Yeah. Ano yan? No. No, sipain natin yan palabas dito. Idadaan-daan mo pa sa prophesying. Lumabas ka rito. No. Manggol. No. Why? Yung sabi ka kanina ni Sister Kate, pwede tayong paglaruan dito. No, pag hindi tayo, ano na yan, but try every spirits. No, dahil pag hindi tayo sa ganong klaseng mga bagay, mga kapatid. So the world is in disorder and the world is in confusion because the people in high places lack morality. No, because of money, because of power, because of greed, and that is not the way of our Lord. At hindi yon, mga kapatid. God chose Abraham and later the nation of Israel to become a model nation. No, pinili ng Diyos si Abraham, mga Israelites, mga Hudyo, para maging model na nasyon that would serve Him and for the nation to follow. No, for other nation to follow. No, a people consecrated, separated, chosen to live holy, righteously before God. No, God was their mentor and they were the trainee. No. Yon ang plano ng Diyos. Why? God separated them from all the nations to be holy and righteous, to teach them the way of the Lord. They were separated because they were special. No. Yung paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, tanggapin na natin ito, hindi ito madali. No? At hindi ito kagaya ng dati nating buhay na kung ano lang ang gusto natin, kung ano lang ang mga plano natin without consideration sa kung ano ang plano ng Diyos, wala tayong pakialam doon. No, kahit ano pwede. But now that we are serving God, tanggapin na natin na hindi ito madali. No, why? No, we are a special people. No, at yung lugar na inihanda sa atin ng Diyos is for special people na hindi lahat pwede doon, mga kapatid. That is why ang training natin dito sa mundo, special din. No? Yung training, yung lakad natin, hindi kagaya ng iba din na kung ano-ano na lang pwede. No? Iba rin ang training natin. No? They have their own laws, mga Israelites, because they were separated. No? They were consecrated. Ano ang ginawa ng Diyos? God has given them their own laws, given them their moral laws, civil laws, spiritual laws, ceremonial laws, patunay na sila ay special at sila ay separated nation. Ultimo, akalain mong Diyos na ito, yung Diyos natin na ito. Ultimo, bowel movement. Ultimo, pagpunta ng CR, tinuruan sila ng Diyos. O pag mag-call of nature na kayo, magdala kayo ng panghukay. Anong tawag doon? Paddle? No? Magdala kayo ng panghukay, punta kayo sa banda roon, pagkatapos ninyo, takpan ninyo, parang pusa, di ba? Ano? Pagkatapos, pero tayo ng mga tao minsan, mas matindi pa tayo sa, iiwanan lang, okay na. No? That is why kita naman natin kung gaano kataba, ang daming fossil fuels. Just imagine yung mga lugar na yan. Ultimo, mga kapatid, ang Diyos natin mabusisi sa pagturo sa atin na ultimo, mga bagay na ito, pinagkakabalahan pa niya, ayan, dalhin nyo yan, ganito, ganyan. Anong klaseng Diyos ito? Na kaya niyang busisiin lahat because we are a special people unto Him, from a slave nation to a free nation. But kagaya nga ng lahat, when there is a change, there is murmuring.
sa kahit anumang bagay, pag mayroong changes na mangyayari, nabubulabog ang comfort natin. At pag nabulabog ang comfort natin, ang tendency natin magreklamo. Ano ba ito? Ano ba ito? For 40 years in the wilderness, God wanted to teach them in His way. Nilabas sila ng Diyos from Egypt. Bahala na ang Diyos sa kanila kung paano sila pakainin. Yung dati nilang pagkatao, yung dati nilang gawi, kultura, tradisyon, spiritual, moral, civil, lahat from Egypt, nung nilabas sila ng Diyos, papunta sa wilderness and to the promised land, ano ang ginawa ng Diyos? God teach them His way. Tinuruan sila ng Diyos kung paano ang kanyang kalsada na dito kayo matuto, wala kayong makain, bibigyan ko kayo ng mana, wala kayong tubig, andyan anytime, may bato, pwede kayong uminom dyan. Kung kayo may sakit, andyan ako, wala kayong, kung sobrang init, andyan ang pillar of cloud by day, pag sobrang malamig, andyan ang pillar of fire by night. Anything you want, andyan. Dahil ang gustong ipakita ng Diyos na makita nila kung anong klaseng kalsada ang gustong ituro ng Diyos sa kanila. But again, mga kapatid, dahil sa may mga changes, may mga comfort na sinisira ang Diyos sa kanila, hindi nila matiis na magreklamo. Wala lang kami makain na garlic, na onion, na spices, celery, lahat. Lord, reklamo. Wala lang konting tubig, Lord, reklamo. Every time may mangyari, Lord, reklamo. Kalain mo yun, pati paglaba. Ang kahapon lang, 20 yung nabaptize dito, pag-check namin dyan, ilang tuwalya, ilang bihisan, mabuti may washing tayo dyan, na nalabhan ka agad. Just imagine, estimated 600 million people, maglalaba lang yan, iinom pa sila, may mga baka pa, may mga tupa pa. Saan nila kukunin ng tubig? Walang dam doon. But every time they need something, mayroon. And every time we need something in this place, mga kapatid, mayroon. God has given us, for 40 years in the wilderness, God wanted to teach them in His way, paano kung ano ang kalsada ng Diyos na kanilang pagdaanan. Pero ang kanilang kapalit, murmuring, that is why 20 years above na lumabas from Egypt, lahat naubos doon sa wilderness. Hindi dahil sa nagkulang ang Diyos natin, hindi dahil sa nagkulang ang Diyos nila, kung hindi dahil sa kawalan nila ng tiwala sa Diyos na ito. Pag ang tao reklamador, walang tiwala yan sa nag-utos sa kanya. Pag ang tao reklamador, walang tiwala yan doon sa tao na kausap niya. But trust in the Lord and lean not in your own understanding. 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. We are a chosen, ano ba yung nakalagay din? But you are a chosen generation. Kayo ay mga hinirang na henerasyon, royal priesthood, mga royal, makaharing sacerdote o kaparian, and holy nation, banal na nasyon, peculiar people, mga pinili ng Diyos, that you should show forth the praises of Him, upang inyong ipahayag ang mga papuri, mga ginawa niya, who called you out, yung kung saan tinawag niya tayo mula sa matinding kadiliman into His marvelous light. We are a chosen generation. The moment na tayo ay makaranas ng Acts 2:38 experience, mga kapatid, God already purchased us. His blood on the cross, He sanctified us, He separated us. Yung Acts 2:38 experience natin, we are now separated. Iba na tayo, iba na yung kalsada natin, iba na. Kung dati, sarili lang nating kalsada, ngayon, it is the way of the Lord. Because ano ang sabi? Itong buhay, itong attitude natin, hindi natin yung sabi nga tungkol sa mag-asawa. Sa mag-asawa, wag nating i-ano doon sa partner natin. Hindi mo na ako mababago, ganito talaga ako. Magkamatayan man tayo. Ba't pa kayo nag-asawa?
At again, walang kompetisyon sa pagsasama nyo mag-asawa. No? Hindi mo na talaga ako mabago, ganito na talaga ang ugali ko. Ay, dinaig mo pa ang Pero. No? Si Pero kayang baguhin ng Diyos, ikaw hindi. No? Nakaka-insulto naman kay Paul. No, anong sabi ni Paul? No, sabi niya, lahat ng ito na bagay na ginagawa ko dati, nung nagagawa ko yan, mga kasalanan kaya kong gawin. Pero sabi niya, nung ako ay mayroon ng Holy Ghost, yung mga bagay na yon, because dati wala pa akong Holy Ghost, I am a slave of sin. Lahat ng yan, kahit ayaw ng Espiritu ko, ginagawa ko pa rin dahil mas matindi ang dala ng aking laman. But now I have the Holy Ghost. Anong sabi niya? It is not anymore of me. No, I am purchased by the blood of Christ. I am not anymore of my own, but God. No, sabi niya, hindi na ako ang masusunod kung hindi ang Diyos na nasa akin na. Yung pamumuhay ko ngayon, hindi na akong masusunod. Why? Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na hindi tayo kayang baguhin. Why? No, nakaka-insulto sa kanila. No, ano sabihin ni Paul? Dinaig mo pang ugali ko. No, sabi niya, ako mamamatay ng mga tagapaglingkod ni Jesus. No, matindi ang ugali. Pag sa silang, matindi pa ako. No, sobra-sobra ako. Tapos, no, panindigan natin, that is not the way of the Lord, mga kapatid. Because when God showed His way to Paul, pinakita niya kay Paul kung ano, Paul, itong dapat mong gawin. No, dahil sa iyong ginawa, iyon ang mangyayari sa iyo. But for the sake of the Gentiles, no, ikaw ang magdadala niyan, ikaw mag-aasikaso sa kanila. No, makikita mo yung ginawa mo dati, ganito rin mangyari sa iyo. Pero anong sabi ni Paul? Lahat pala ng alam ko. No, I considered it as dung. No? Sabi niya, dumi lang pala yan sa harapan ng Diyos. No, why? It's really different, mga kapatid, the day na tayo ngayon ay naglilingkod na sa Diyos natin. No, ang kalsada natin ngayon, iba na. Pananaw natin sa buhay ngayon, iba na. No? Pag-uugali natin ngayon, iba na. Kaya pahigpit ng pahigpit ito. Why? Langit yung pupuntahan natin. Walang libre doon. No? At wag nating ipilit na, Lord, hindi mo na ako mabago. Ganun ba? Hindi ka rin pwede sa langit. Kung hindi ka na mabago. No? No, iba na ang pag-uugali natin. Iba na ang pananamit natin. No, kahit sa mga new converts po natin, no, yung dating sanay, mga kababaihan na pantalon, ngayon palda na, ngayon bestida na. No, yung dating maikli ang buhok. No, sabi nga ni Mama nakaraan, sabi niya, ang haba na pala ng hair ko. Habang nag-uusap sila ni Bless sa lamesa nila ni Sister May, mahaba na pala yung hair ko, ano? Sabi yung akin, ganun din. No? Why? Iba yung dating buhay natin, mga kapatid, sa ngayon. Although this kind of life medyo mahigpit, but we are enjoying this kind of life, mga kapatid, that God has given us. Iba itong buhay natin, no? Iba yung pag-uugali natin. Kung dating bugnutin ka ngayon, bawas-bawasan naman natin. Kung dating mainitin ang ulo mo, bawas-bawasan natin hanggang pag-rapture, no? Kasi mayroon namang palugit ang Diyos. Lord, dito lang talaga ang kaya ko. Di ba sabi mo, ikaw ang pupuno? Di ba? Importante, nagsisikap tayo na magbago. No, pananamit. No, sa mga pananamit natin, kasi kami ng mga lalaki, hindi naman tayo nahirapan, no? Iwan ko sa ibang issue sa mga babae. No, hindi ka naman nagpapalda paggabi, very well, Fred, hindi naman. No, malalaman yun, Mr. Aisa. No, paglabas no, makikita ni Mr. Aisa, ay, ba't susot? Ay, hindi, tinutupi ko lang. No. Para-paraan. No. Para-paraan. No. No, bago man o hindi, pati sa pananamit natin, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos. Although ang nagsasabi na yan, mga leaders natin, teachers natin dito, but it is the Word of God. Anong sabi ng Biblia? We must dress moderately. No. Yung mga, moderately, in modesty, no, and of course, moderately, no, sa pananamit pa lang natin, pagsasalita. No, ang ugali natin dito man sa loob ng church, kasi alam mo, pag tayo ay nagpe-pretend, tayo ay hipokrito o hypocrites, no, madali tayong mabuking. No, kung dito magbaitan lang tayo dito sa church, madali tayong mabuking. No, maipit lang yung daliri mo dyan sa pintuan,
lahat na lang ng malulutong pwedeng lumabas dyan. No, may i-expose tayo dyan. At i-expose talaga tayo ng Diyos. Ay, brother, sorry. So, ngayon ko lang yan. Ngayon ko lang nasabi. Iba kasi ang sakit. No, dati mo pang ginagawa yan. No, kasi kung wala na yan sa bibig mo, kahit masuntok ka pa dyan o anuman mangyari sa'yo, hindi na yan lalabas sa bibig mo. Because we are a new man already. No, because if the inner man is transformed, the outer man will follow. No, kung ang loob na ito ay na-transform na ng salita ng Diyos, sigurado ang outer man natin, kung ano man itong appearance natin, susunod yan. It will follow. No, because the manifestation of the inside is the outside. Makikita natin yan. No, mga bisyo, no, wala na tayo niyan. No, because that is the way of the Lord. Kung ang mga bisyo natin dati, no, alak, inom, sigarilyo, babae, lahat ng kung anong klaseng bisyo dyan sa labas. Now that we have an Acts 2:38 experience, ibang kalsada na ang gustong dalhin sa atin ng Diyos at hindi na ito. Mga bisyo na yan, wala na yan lahat. No, at kung mayroon man, sikapin nating matanggal lahat yan. No, kasi hindi talaga uubra yan, mga kapatid. No, mga lugar na pinupuntahan natin, pinag-aaralan na rin natin yan. No, dahil yung kalsada natin before, no, kung saan mo gusto, pwede. No, pero ngayon, hindi na. No, maganda yung topic natin kanina na yan. No, akalain mo, magkita tayo sa concert? No. No. Tapos tayong dalawa, pareho andito, na hindi nga tayo makagano ng kamay natin sa Diyos. Hindi nga tayo hallelujah, praise the Lord. Tapos pagdating doon, ay, andito ka rin, pastor. Yes! Oh, talaga nga. Tapos doon, lahat na lang ng pakwela, pabida, gawin natin. It's an insult to God. That is not the way of the Lord na gusto niya. No, di bali nang wala at wala tayong lasa doon sa labas, pero pagdating dito sa church, Lord, if this is your way, so be it. We will worship, we will praise your name, Lord Jesus. No, yung mga bagay na yan, pinupuntahan, mga pinapanood natin. Again, we must be careful. Hindi na natin kailangang lumayo para tayo makagawa ng mga kasalanan. No, hawak-hawak lang natin yung cellphone na maliit na yan. Again, no, mag-ingat tayo. No, kahit saan ka, pagdala mo yan, mag-ingat tayo dyan sa pinapanood natin. No, dahil dyan pa lang, pwede na tayong masira. Sayang naman ang pinaghirapan natin sa paglilingkod sa Diyos. No, pati mga pinapakinggan natin, pinapag-aralan na natin yan. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi na pangkaraniwan ang buhay natin. Because we are a special people. Our training is different, our teaching is different, our doctrines is different. Iba na ang kalsada na dinadaanan natin sa ngayon, totally different from what we have before. That is why hindi madali ito, mga kapatid. Pero ano ang sabi, no, kung dati, kagaya niyan, no, everything na negative, unti-unti na natin yang binabago. No, dati pag may problema tayo, anong ginagawa natin kagad? Pag sa lalaki, alak kagad. No, babae, ganun din. No, magbabar, magdidisco para makalimutan ang problema. But the day, dahil andito na tayo sa church, hindi na yun ang solusyon. If we have problems, pray. If we have problems, worship. If we have problems, talk to God. No, hindi na sagot yung mga devote na yan. Because it changed totally, and not for the worse, but for the glory of God. Ang pagtitipon natin sa church, mga kapatid, it is a part, no, na dito tayo lagi binibrief, dito tayo lagi mini-meeting kung anong kalsada ang gusto ng Diyos natin na ating pagdaanan hanggang makarating tayo sa rapture. In the wilderness journey, pag sinabing alis, alis ka agad. No. Ay Lord, kakaupo ko lang Sir Moses, kakalatag lang namin, alis na naman ba tayo? Hindi, tayo, alis. No. Hindi ka pwedeng magreklamo at magsabi, wala ka namang konsiderasyon. No. Pagod na nga kami, mga senior pa kami. Anong pakialam ng Diyos sa senior doon? No. Pag sinabi niyang, tayo, alis, kahit, Lord, this is the way of the church, dito ang lakad natin. Kahit hirap, sige lang, patuloy lang, mga kapatid. No, dahil yon ang pwede nating samahan, hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, di ba, democratic ito?
I have the freedom to talk. I have the freedom of speech. No. Hindi obra yan sa Diyos. No. No, ang Diyos, ano ang gusto niya? Obedience. No, kahit masakit pa dyan, kahit ayaw-ayaw pa tayo, but because that is the Word of God, kailangan nating sumunod. No, because that is the way of the Lord. Dahil why? Ang Diyos kita niya ang buong kalsada sa wilderness. No? Tayo, anong nakikita natin? Pag tayo mo, hindi mo na makita kung ano ang kalsada. Ang dulo, hindi natin makita. No, kaya minsan sasabihin ng Diyos, para sa atin, masakit, pero sasabihin ng Diyos, alis na kahit nahihirapan ka pa. Why? Alam ng Diyos na baka may mangyaring masama. No, tiis ka lang konti. Sige, konti lang. Why? Doon ka na lang magpahinga. Kahit ayaw-ayaw ka pa, sige, ituloy mo lang. Why? Because that is the way of the Lord. Dahil kita niya ang dulo, tayo hindi natin kita ang dulo. And God is giving us the best direction. Kung ano ang dapat gawin, all we need to do is to follow. Ang dati nating mga sariling prinsipyo, hindi na yan uobra sa harapan ng Diyos. No, why? No, lahat ng may sariling prinsipyo na nanggaling sa Egypt, andun na baon sa disyerto. No, walang nakapasok na lumang prinsipyo, lumang pagkatao na nakapasok doon sa land of promise. We say, praise the Lord. Unti na lang mga kapatid. No, so, we must live free from idolatry. Ito daanan natin saglit. Anong mga dapat gawin natin mga kapatid? Sa Deuteronomy chapter 4, bilisan na lang natin ito. Chapter 4, verse 15. Ang isa sa dapat na malinis ang kalsada natin, we must live free from idolatry. No, ito, basahin ko lang saglit mga kapatid. Take ye therefore good heed unto yourselves, for ye saw no manner of similitude in the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire. No, yung similitude, yung mga pagkakahalintulad, kapareho. Verse 16, lest you corrupt yourselves and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female. No, ayan, napakaklaro ng Word of God. Graven image, no, yung mga inukit, mga ginawa ng tao, kahalintulad, no, ng figura, kapareho ng babae at lalaki, the likeness of any beast that is on the earth. No, kapareho ng mga hayop na andyan sa mundo, the likeness of any winged fowl that flieth in the air. No, inisa-isa ng Diyos yan, yung mga klase ng idols na ito. The likeness of anything that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth. Why? Because ang mga pagano, mga kulto, lahat ng ito mayroon sila. Mayroon silang si Dagon, mayroon silang yung ibang mga Diyos-Diyusan padaan, no, na kalahati isda, kalahati ulo ng tao. No, unless thou lift up thine eyes unto heaven, verse 19, and when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to be worship them. No, and serve them which the Lord thy God, no, hath divided unto all nations under the whole heaven. No, napakaklaro ng Diyos mga kapatid. No, because anong reason? Sa verse 24, 23 muna, take heed unto yourselves, lest you forget the covenant of the Lord your God, which He made with you, and make you a graven image, or the likeness of anything which the Lord thy God hath forbidden thee. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. No, dahil napakasiloso ng Diyos natin, mga kapatid. No, so we are so thankful to God. Wala na tayo sa ganyang klaseng mga bagay. Wala na yung graven image. Pero ang pinaka-idol natin sa ngayon ay pwede yung sarili natin, pwede yung mga gadgets natin, anything na mayroon sa mundo natin sa ngayon. Galatians 2:20, no, malapit na ito. No, kunti na lang naman. No, Galatians 2:20, no, I am crucified with Christ. No, nevertheless I live. No, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. We must live by faith and not by ourselves.
No, not by sight, but of course, not by self. No, anong sabi niya sa Tagalog? Ako'y napako sa krus na kasama si Kristo. No, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili, no, sa akin. No. Lastly, we must walk or we must lead by the Holy Spirit, no, for that is the way of the Lord. For the Holy Spirit is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. At ang renewing our mind is a constant process of renewing our mind daily by the Word of God. Just like what we are doing right now, it is a constant, no, process na nakikinig tayo ng Word of God. We renew our mind sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And lastly, mga kapatid, sa Colossians chapter 3, verse 23, so your brother Roman, no, do all things for God's glory. No, Colossians, and whatsoever you do, do it heartily. No, kung ano man ang mga bagay na ginagawa natin, gawin natin ng buong puso, no, as to the Lord and not unto men. No, thank you, Jesus. Again, we must live in the way of the Lord. Hindi madali, but very fulfilling, mga kapatid, pag tayo ay sumunod sa kanyang mga salita. Thank you, Jesus. We praise the Lord.